Sumainyo ang kapayapaan. Sadyang kay buti ng Ama, kay hirap liripin ng mga gawa niya. Salita niya'y makapangyarihan kung pagtitiwalaan, tuwirang patutotohanan kanyang magagawa. Dito sa lupa, noon, ngayon at kailanman, di nagmamaliw, di nagbabago ang kanyang gawa. Kaya't halina mga mahal, tantuin niyong tuwiran, sino nga ba siyang tinatawagan? Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang dinaratal ng Espiritu. Magnilay ka, Konstansya. Yamang bibigyan ko ng anak si Zacarias at Elizabeth. Bakit niloob ko munang siya'y tumandat, matawag na baog? Yamang bibigyan ko ng anak si Abraham. Bakit aking pinagluwat pa at pinagbata? Yamang gagaling pala itong si Ezekias. Bakit niloob ko pang sambitin ko't ipagbilin ang kanyang bayan at siya'y mamamatay na? Yamang hahanguin ko rin pala ang mga Israelita. Bakit niloob ko pang masakitan muna itong si Aaron at si Moises sa paraon? Yamang ang lahat ng katuparan ay di kayang baybayin at pagnilayan ng kaisipan. May espiritong banal na ibinigay upang magulat na tuwiran. Yamang ililigtas palang lahat, bakit kailangan pang may mapahamak? Itong pagninilay ay isang malawak na di kayang abutin at arukin ng tao lamang. Ngunit yamang kayo'y tao at may espiritong inalay sa inyo, bakit nga ba pasasakitan niyong kaisipan? Hindi nga ba't mayroong magbibigay linaw at kaliwanagan sa malabo na turingan? At sa dilim ay may humahawi upang magliwanag? Ano't bakit hindi alalahanin ng tao ang bawat ginamit at gagamiting mga kapwa ninyo mula sa simula, mga ninuno na sakitan, pinahirapan sa patingin ng tao? Ngunit at pasubali, tagumpay natamo sa di alintana ng mga sinikap at nagsumakit na maglingkod, maging tapat, maging totoo. Sapagkat doon na isalarawan ng kanilang pagbabata, pagtitiis baga at pagsusumikap, sumunod at tumalima. Ano baga ang nais ko at layong ihayag sa inyo? Sa pagsisikap at pagbabata, hinihingi ng pagkakataon para ikay mahirap at masaktan sa tanaw ng kapwa mo. Subalit, habang ginagampanan mo naman ang pagtitiis at pagbabata mo, alang-alang sa pananampalataya mo sa akin, nalulugod naman akong masdan ka. Kaya't kung tuwirang kikilala at maging tapat ang isip at damdamin ng tao, hindi sila masasakitan, mababagot habang tinatawid nilang paglalakbay sa hamon ng buhay. Yaon na nga ang pawang katotohanan, anak. Yamang palang bibigyan ko ng pagpapala itong si Jacob. Bakit niloob ko munang lokohin siya ng biyanan niya? Yamang ibibigay ko rin pala ang pagpapalaya kay Abat Adan na turingan. Bakit niloob ko pang linlangin siya ni Satanas? Yaon na nga ang patotoo, anak. Kung di ninyo kayang liripin ang bawat kaganapan, mahihirapan nga kayo ng lubusan. Yamang ibababa palang anak at muli mamamatay, bakit binigay pa ang kaligtasan? Sapagkat patotoo lamang, ang lahat ng kaganapan ay marapat ninyong pagnilayan at di matatalastas, matatarok ng isip nyo, kaya't may binigay akong pang-arok, pantalastas at ang bawat tatanggap, maunawaan itong ganap. Baybayin mo, anak, ang wikang maliwanag.
bakit niloob ko pang itong si Ezekiel ay todo hirap at sakit? Bakit ito ang winiwika ng tao? Pababayaan siya. Pinabayaan na nga ba? Bakit nga ba kailangan pang pagmatigasin ko ang loob nitong paraon? Yamang palalambutin ko rin pala at pababayaang palayain itong si Moises at ang mga Israelita. Magnilay kayo at maggulay. Turan mong mainam, sapagkat kung wala nga gayong kaganapan, anong nabaybayat na saysay? Ngunit dahil mayroon ngang kasaysayan ng mga ninuno nyo, dapat nyo itong pagnilayan. Ano nga ba ang dahilan? Bakit kailangang mahirapan muna at masaktan ng tao? Upang doon sa kanilang hirap ay maibigay ang kagaanan? Upang sa kanilang sakit maibigay ang kagalingan? Upang sa kanilang mga pinagdaraanan masambit nila'y ako lamang? Ang kanilang katatagan, tapang at lakas at tibay. Sapagkat ang sumasaaki, kikilalanin akong ganap, at ang nakakilala sa akin, tatanggap na tuwiran. Sa aral kong mainam na pagbubulay-bulayan, matatanto nilang lubos, kay gaan ngang pakinggan. Kay sarap sundin, kung puso nila't kaisipan, ako man din. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Bakit nga ba may takda pa ang pagtatanim at pagsibol ng mga bunga? Yamang maaari namang sabihin ko, mamunga na kayo. Sapagkat anuman ang wikait ko't sambitin, matutupad ito. Bakit nga ba kailangang pag-ugatin muna ang puno? Sapagkat paano nga ito lalalim at paano ito titibay? Kaya't ang bawat punong malalalim ang ugat at matitibay ang ugat, yugyugin man ang hangin na aking idaratal sa lupa, kailan may di ito mawawarak, mawawasak. Sapagkat kahit ihampas at itagilid ko man lang ito, mayroon pa rin pagtindig akong gagawin sa matibay nilang ugat. Halina, halina, mga mahal ko, mahirap niyong unawain ang binaybay ko. Mahirap niyong matantot mapagliming ganap, ngunit ang may pandama ay nakadama nga. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Winikang maliwanag, siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala sa kalupaan. Bakit nga ba tatanong ng tao may mahirap at may mayaman? Kundi nga ba naman ang tao'y di nagtatanto't nagninilay? Kung lahat ay mayaman, paano na ang nilalang? Sino pa ang mangangasiwa at magbibigay na pagkaalipin upang sabihin, alipin man ako, ako'y mahal ng ama ko. Alipin man ako, ako'y pinahalagahan ng amo ko. Alipin man ako, naramdaman ko'y pag-ibig ng amo ko. Ngunit may nagtutura namang alipin na ako, binusabos pa ako. Alipin na ako, kinawawa pa ako. Yaw na nga ang patuto, iba't iba ang tao. O taong aking mga pinagwiwikaan, bulayin nyo tantuin kung ganang pagkatao lamang, sapagkat kung katauhang katalinuhan, paano nyo ito maririnig? Paano nyo ito masusuring ganap? Kaya nga't ang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Bakit nga ba kailangan pang bumilang ng 9 na buwan? Ang isang nagdadalang tao, nagdadalang ina. Yamang kailangan ko lang sabihin, malaki ka na, lalaki na pagdaka, at kung sabitin ko namang lumuwal ka na, mailalabas ko. Bakit nga ba pangyayari gayon? Upang maulirat ninyo't mawawaan, sadyangang ang buhay, takda iyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Yaw na nga ang ibig kong iluwal sa inyong lahat. Kung hinihingi ng pagkakataon na kailangan nyo munang tupdin iyon, upang makamit nyo ang hinihingi ninyo at maramdaman ninyo ang paghahari ko, bakit di nyo gawin at patotohanang ako'y kinikilala at nakikilala man din. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal
ko kayo. Alalaong baga, hindi kayang arukin liripin ng kaisipan, bilang katauhan kayong nabubuhay. Subalit may pang-arok, may panglirip kong bigay, yaong espiritong di nyo namamalayan. Halik kayo mga mahal ko, magharing ganap sa inyo, pangunaway daratal, mabubuksan ang diwa nyo. Ephata, wika nga sa tao. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kung pagninilayan ang gawain natin, mula Lunes hanggang Sabado, may Miyerkules at Sabado na pangalawang beses. Ngunit bakit nga ba yaong araw-araw na nagtutungo rito, hindi nagsasabing, napapagod ako, nakakapagod naman? Bakit nga ba yung nagsasabing, napapagod ang katawan, napapagod ako, nararamdaman nga nila sa katawan ito? Ano ba ang ginawa nila? Pangmundo, pangtao. Pagal na pagal, humihingal pa. Ngunit kapag ang ginampanan mo'y para sa Ama at ang kinikilala mo'y siya, lahat ng gagawin mo, di mo mararamdaman ang pagod ng katawan mo. Sapagkat binibigay niya ang kapahingahan, di ka man nahihiga, di ka man nagpapahinga, ngunit ang damdamin mo naman, siya, ramdam na ramdam mo kung gaano ang kagaan ng loob mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba yung mga siniwalat sa inyo? Mabuti pa kayo, narinig nyo na. Ako, pag hindi na naman na-record dyan, hindi ko na naman maririnig. Kaya Arlene, pakirecord mo lang maigi. Pakitingnan mo lang maigit, baka mamaya meron na namang di napindot yan. Sa totoo lang po, hinayang na hinayang ako sa bawat araw na may mensaheng hindi ako mapakinggan. Sapagkat sa paniwalaan nyo't sa hindi ko po kayang ulitin niyaan. Kaya mapapalad kayong nakarinig na. Ako, dyan lang din po ako humuhugot. Dyan lang din ako nagtitibay. Na ako mismo'y natatakot at nahihiya kapag narinig ko ang mga mensahe. Nahihiya ako sa Ama, natatakot ako na ako pinagmula ng salitang yan, hindi ko ba isasabuhay? Ako naman pala'y tonto't tanga pa, ignoranting tao. Kapag ako mismo'y ginamit, ako mismo'y ayaw tumupad. Kaya mga minamahal, napakahalaga ng mensahe. Maliwanag ang katotohanan, kung hindi sa mga mensaheng ito, wasak na ako, warak pa, tibag na. Ngunit dahil sa mga mensahe, patuloy nagpapagamit, naginagamit, hindi para maging tao, kundi para sa Ama at sa inyo. Buhay bang Ama? Sapagkat patotoo lamang niya, ang kanyang espiritu'y buhay at ang aral niya'y buhay at nagiging makapangyarihan kapag sinasabuhay ng mga anak niyang minamahal. Kaya nga, ang aral ay mainam, ang aral ay totoo, ang aral ay buhay, nasa sa buhay at sinasabuhay ng mga taong nasa at may pagtanggap sa Kanya, kaya naman sila mismong magpapatotoo. Totoo nga pala ang istorya. Noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos Ama'y may gagawin at magagawa, kaya lamang magbata ka sa oras na itakda niya na, kay laya mo na, masaya, maligaya ka. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Itaas nyo nga ang kamay ng mga magulang nanganariyan na kapag nakikita nyo ang anak nyong nahihirapan ay masaya pa kayo. Na kapag nakikita nyo yung mga anak nyong malungkot ay nakatawa pa kayo. Na kapag nakikita nyo yung anak nyong kulang sa pamumuhay ay baliwala sa inyo. Kung kayong mga magulang, inaalala nyong mga anak nyo,
at naaawa kayo sa mga anak nyo, gusto maibigay nyo lahat sa kanila. Ang ama pa kaya? Ngunit kayo mang magulang, itaas nga ang kamay ninyo na kapag may anak kayong di marunong sumunod, ay tuwang-tuwa kayo't nakatawa pa. O dili kaya hindi na bang ba kayo nalungkot man lang? O dili kaya baliwala ba sa inyo ang ginagawa nilang kamalian? Ganyan din ang ama. Habang nakikita at minamasdan niya ang kanyang mga anak na nagkakamalit, nagkakasala, lumbay na lumbay siya. Ani na lamang niya, dikdikin ang ulot, pukpukin ng martilyo. Kaya lang dahil sa pag-ibig niya, dinadanas niyang mga pagbabata ay dinaranas ng tao na hindi kahulilip at kapantay ng sa kanyang pagtitiis. Buhay ba ang ama? Dakila ba siya? Itaas nyo nga rin ang kamay nyo na gusto nyo kayo'y may sakit. At gusto nyo kayo ay mamatay. Wala rin. Gayon din ang ama. Ayaw niyang nahihirapan ang isip at nagkakasakit ang tao sa kakaisip at lungkot galit. Lamang ang tao may gusto niyan. Hindi niya gusto. Kaya ibinigay ang kanyang espiritu na sa kabila ng pinagdaraanan mo, sa maghapon nakala mo hindi ka makakasadsyad, sinadsyad ka pala. Pinayapa isip mo, inaliw ang puso mo, nagalak ang damdamin mo, kaya tumindig ka pa rin. Dahil sa kanya, hindi dahil sa gusto mo at kapangyarihan mo. Dahil sa kapangyarihan niya at kagustuhan niya. Kaya nga, tumayo nga rin sa oras na ito. Ang kapag siya ay umiiyak, nakatawa, kahit isa'y wala, sapagkat ang ama, kapag siya ang umiyak, naku, kawawa ang tao. Dahil nang lumuha ang anak niya, nagparusa siya sa mundo. Yan ang pakatandaan nyo, kapag lumuha ang espiritu, huwag naman, huwag niyong gawin. Dahil wika nga, aliwin niyo ang espiritu ko, anak, nang maaliw din kayo. Sapagkat di nyo man ako nakikita, saksi ako sa lahat ng dakot, nakikita ko kayo kung ano kayo. Kaya nga, kung inaaliw nyo espiritu ko'y maaliw din ako sa inyo, ang kasiyahan nyo'y kasiyahan ko, ang galak nyo'y galak ko, ang lakas nyo'y ako, ang buhay nyo'y ako. Kaya wika ngang maliwanag, mapapalad kayong tigib ng pag-ibig, tapat sa pag-ibig. Pagpalain kayo. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo, pampalis ng sakit ng ulo. Alam kong nililihisan na kayo eh. Wala tayong magagawa eh, ba't tumatama? Magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama, pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano? Ilang taon ka ng lingkod? Ilang taon ng lingkod ang kabiyak ng puso mo? Ilang panahon na ang lumipas, intinura na yaon. Ngunit nakamtan mo na ngayon. Hindi ba buhay ang Diyos? Di man nila alam kung ano'y tinuturan ko sa iyo sa katauhan ni Constancia, ngunit ika'y batid na batid mo. Kaya
Tao, huwag kayong manghinawa, huwag kayong magdumali. Kung kayo'y tapat at totoo, sisilayan nyo ang dapat, makakamtan nyo ang marapat, kukunin nyo ang ganap, kayo'y magagala. Alam kong may magagawa ang Ama. Yun ang tinatawag na hindi mo pinagpagalan na kamtan mo, hindi ka nagtanim, umani ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Kumukuha na ng baon para bukas. Mayroong magandang ikaw, Cecilia, ayaw mo ng baon. Baon. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari. Baon daw sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Sulong, kapag nakatanim pa itong punong ito, nagtaglagas man, wala na ba itong maaring ibunga habang buhay siya? Tandaan ninyo, habang nabubuhay ang punong ito, nasa harapan nyo kunwari, niyog-yog ng hangin, nangalagas ang bunga. Ilang araw nakita nyo may sibol muli. Ba't di kayo magtanto at magnilay? Kung patuloy kayong lalaban, mananalig, magtitiwala, di ba't ang hiwaga nga sa inyo'y pakakamtan? Kaya nga, kung tunay kayong mananampalataya, kahit na sino pa, di pakikinggan nyo. Unang-unay Ama, bago pa kapwa nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Pakain mo. Pakain mo sa manok. Patuyuin mo. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan, may magandang mangyayari sa inyo. Kung bilang tao nga lamang ang alam niyong nagtuturan at tao nga lamang ang inyong paniniwalaan, ba't ninyo pagtitiwalaan yan? Ngunit kung baybay nyo ang istorya ng banal na aklat at totoo kayong sa Ama'y tumatawag, dapat mabuksan ang diwa nyo sa unawa at paniniwala nang sa gayon, ang mahirap tanggapin para sa inyo, matatanggap nyong ganap. Ang mahirap paniwalaan para sa inyo, mapapaniwalaan nyong tapat. Ang mahirap nyong matanggap, makakamit nyong lahat. Pagharian kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang liwanag sa puso nyo. Paghahari ng Ama'y walang hanggan, walang katapat, kaya sa inyo, bilang anak niya, maging tapat puso ninyo. Ihain, ihandog, ilaan sa Kanya. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo. Mababait po kayo na. May mission po